Ibubulsa ko muna. Isa po mapagpalang araw po sa ating lahat dito po sa ACC. Hello. So, nadarama ko yung kagalakan at kaligayahan ng bawat isa sa pagsamba at sa panahon ng pakikibahagi sa selebrasyon ito. So, mula po sa inyong tema, ako po ay magsasalita sa inyo. Hallelujah! Praise the Lord! Una po sa lahat, nais ko pong batiin po kayo ang buong pamilya ng ECC sa inyo pong 25 kaarawan o anibersaryo. As I recall from the beginning, we met since the time of your previous missionary who works and did his ministry here in Tierra Nevada. Nasaksihan ko po ang inyong dedikasyon at katapatan sa Panginoong Diyos at sa kanyang gawain. I would like also to thank you for inviting me to join in your anniversary celebration. Isa pong karangalan para po sa akin na magbahagi ng kanyang salita sa inyo sa umaga pong ito. Na kung saan ang tema po ninyo ay nakalagay po dito, God's grace and faithfulness. Hallelujah. Generally speaking, ang Diyos po ay tapat sa lahat ng mga mananampalataya. But I would like to mention yung pong karanasan ng ECC. Within 25 years of experience bilang mananampalataya at bilang lingkod ng Panginoong Diyos in particular. Mula po sa loob ng 25 taon, I believe you experience a lot. No, ups and down. Tama po ba? Hallelujah. Ako po ay nananalangin na sana po ay patuloy po nating madama at maranasan ang kagalakan sa presensya ng Diyos sa kabila po ng ating mga karanasan sa nakaraan. Since the Lord provided you a worker, servant, and ministers who lead you to become more Christ-like, heart and character. No po? Sa loob po ng 25 taon, pinagkalooban po kayo ng Diyos ng iba't ibang mga lingkod. Mula po kay Missionary Joe, nakita mo po, maging doon sa Kabuko, ang gawain ipinagkatiwala ng Diyos sa ECC. Kapatid, I've been there and I've experienced. Doon pa po sa unang simbahan o locations, no? Nandun po sa gilid-gilid lang. Nakita ko po yun. Na pagpunta po roon at pagpasok po, kung marami pong mga baka na naandoon, kinakailangan tingnan po, dadaanan mo. Tama po ba? So, at ngayon, sa takbo ng inyong ministeryo, binigyan po kayo ng panibagong sanctuary. Eto na po ang ECC. Nandito na po. Amen po ba? Amen. Lalong-lalo na kung inyo pong iisipin ang pagkakaloob ng Diyos sa inyo ng manggagawa na hanggang sa ngayon ay naandun din ang kanyang katapatan at paglilingkod. Hindi lamang po dito, kundi sa ating pong pangkalahatang eskwelahan, ang PTS CAS, na kung saan doon din po ako nanggaling. Hallelujah. Ako po ay nananalangin din na kayo po nawa ay maging kasangkapan ng Diyos. May the Lord make you a challenge of blessings in our Cavite Presbytery and time sa ating General Assembly as a whole. Kapatid. Pwede po ba yun? At of course, within your surrounding community. Ang dami po ng populasyon ng Tierra Nevada. Ang dami po ng phasing dito. Phase 5 na yata o phase 6? Phase 7 na, no? So talagang medyo late na yung aking information. Noon ay nasa phase 5 pa lang. No? Ngayon po ay phase 7 na. Talagang malawak at malayo na po
ang naabot ng ECC. Hallelujah! Purihin po ang Panginoong Diyos. Mula po dito sa inyo pong ibinahaging teksto sa akin, no? It is important to see also the preceding verses in order us to know God's grace and faithfulness. Hindi po natin kinakailangan laktawan yung mga naunang passages bago po yung panghuling passage sapagkat ang chapter na ito ay 5 verse lamang o 5 verses lamang. No? It is a well-known Psalms. It emphasizes the universal natures of God's kingship, mga kapatid. No? Yung pagiging hari ng ating Panginoong Diyos sa buong sanlibutan. God's rule throughout the entire world. He ruled us, governed us, and lead us, and provided us. His kingship is not only during the days of the psalmist, sa panahon po na sumulat po ng aklat na ito, ng mga awit. Ang katapatan ng Diyos, ang kabutihan po niya, ay hindi lamang napapaloob sa mga naunang panahon, sa panahon ni Haring David, kundi sa ating panahon. And of course, particularly sa ECC, ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen? Amen. Kung ginabayan ng Diyos ang Israel, kayo rin po ay ginabayan ng Diyos. Kung pinangalagaan ng Diyos ang Israel, kayo rin po ay pinangalagaan ng Israel. Of course, God's faithfulness and mercy and grace, no? Particular sa ating mga dito, at maging sa akin, differently, mga kapatid. In my experience, iba rin po ang naranasan ko mula sa biyaya at kabutihan ng Panginoong Diyos. Amen po. Kaya nga po, sa pagkakataong ito mula sa mga talata, mga kapatid, nais pong ipaabot ng ating pong psalmist o umayakda nito, yung kabutihan o biyaya katapatan ng Panginoong Diyos sa pagkakataong ito. Papaano po ipinapakita sa bawat buhay natin ang katapatan ng Panginoong Diyos? Dito po, ang sabi po niya, dalawa lamang po. Yung kanyang panibagong panawagan sa iglesia ito na patuloy po siyang purihin. A continuous call of God to this congregation to praise Him. Amen po ba? It was, dito po nakalagay sa verses 1 to 3. If you have your Bible, nakalagay po dyan sa verse 1 to 3. Shout to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is good. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His people, as sheep of His pasture. Tayo po rito. Ang panawagan ito ng Panginoong Diyos sa darating pang taon, hindi lamang sa panahon at taong ito, no? Sapagkat sa anibersaryong ito, umaasa ang Panginoong Diyos na marami pa pong anibersaryo ang mararanasan ng iglesia ito. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, meron pong 3 bagay na sinabi po dito. Shout joyfully to the Lord. No, nakita po natin, hindi lamang sa pagpapaawit, mga kapatid, ang ating kagalakan. But the psalmist is calling us to shout joyfully to the Lord. Amen! Hallelujah! Pwede po ba yung sigaw natin, purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! So, meron po pagsigaw mula po sa ating puso. Nag-uumapaw ba ang pagsigaw sa ating puso na siya po ay ating purihin? Sabi rito, shout joyfully to the Lord. Another one, sabi po rito, in calling to praise the Lord continuously, ipinapaabot ng Panginoong Diyos na hindi lamang doon sa 25 taon tayo maglilingkod, bagkos panibagong taon na darating.
Handa po ba kayo? No? This is also part of God's calling to praise Him. Ang pagpupuri ay hindi lamang pagsigaw, kundi sabi niya po ito, serving the Lord with gladness. No? Are you ready to serve the Lord with gladness for another 25 years? Hello, ECC family. Okay po ba sa inyo? Handa po ba kayo? Amen? Amen. Malakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Sabihin ko sa katabi mo, handa ka pa ba? Another 25 years. Another 25 years. Grabe. So, nakikita ko po at naalala ko ng mga nakaraan. Yung pong mga maliliit na Sunday schooler, attenders ng DBBS, ngayon ay malalaki na. Imagine yung 25 years. Yung iba ay may mga nobya na. Yung iba ay may mga husband and housewife na. May mga asawa na. And, hello, di mo ba? Handang-handa po ang ECC sa paglilingkod ng panibagong 25 taon na may kagalakan. Iba yung naglilingkod kasi na naglilingkod, napipilitan eh. Di ba? Iba yung naglilingkod ka na nagagala ka, nakangiti ka. Tingnan mo sa katabi mo. Nakangiti. Yan. So, iba kasi yung naglilingkod ka lang, napipilitan ka because it was just a task. Parang trabaho na ibinigay sa'yo at assignment na ibinigay sa'yo o napilitan ka lang na pumunta doon sa praise and worship teams o doon sa Bible study leaders. Napilitan ka lang. Iba yun eh. Iba yung merong kagalakan sapagkat hindi nasusukat ang paglilingkod sa Panginoong Diyos kung ang kagalakan sa puso ay naandoon, nag-uumamaw. Maraming salamat. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo nga kung nag-uumapaw ang kagalakan ng bawat isa. Hallelujah! Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah! And aside from that, a part of His calling to continue praise the Lord, sabi niya, coming before Him with joyful singing. Nakita na po natin, bago po tayo dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos, God prepare our spiritual heart, mga kapatid, in terms of praise and worship. Amen? Sa paglapit natin sa Kanya, lahat po pa ay lumalapit na meron pong pag-awit sa Kanyang puso para sa Diyos. No? Nakita ko po, so napakaganda. Yung preparations pa lamang po, umaawit na po. Hello? Pantakin po ninyo yung mga bulaklak na naandito. No? Parang masusing inihanda para sa pagdiriwang na ito. This is not just a simple occasion, but this is a great celebration of 25 years. You receive yung silver anniversary, parang sa mag-asawa, no, silver anniversary. Ang iglesia ito, you are now experiencing the silver. Pupunta na ho kayo sa golden. Pakisabi niyo sa katabi mo, pupunta tayo sa golden anniversary. Kaya pa? Kaya pa ba? Pwede pa? Si Mami, nandyan pa pupunta pa po ba tayo sa Malaysia? Yung mga nakasama mo sa Malaysia rito. Hello, so kami, no? Kaya pang pumunta sa Malaysia? Hallelujah! No? Another 25 years, we are now looking forward for a golden anniversary. Marahil yung iba ay doon na sa harapan ng Panginoong Diyos magdiriwang. Amen ba? Pakisabi ko sa katabi mo, hindi pa ako. Ayan, okay. Sabi mo sa atin, hindi pa ako. No? But God will still use you. Amen? Gagamitin pa rin kayo ng Panginoong Diyos. Amen? We may also know why we need to do this praising. As the Bible said, it is because the Lord Himself is God. This is also part of the Israel confessions that God is a covenant God for them. He is the Jehovah, the only true God. Ibig sabihin, nung sinabi po ni David that God is a covenant God because of His grace and faithfulness to His people, hindi niya nakakalimutan ang kanyang tipan. Amen po ba? Hello?
We have a proof presently na yung tipan ng Diyos kay Abraham, when God made a covenant to His servant Abraham, mga kapatid, hindi niya ito nakakalimutan. And currently, we have a witness and we experience. Ano po yung experience natin? Hello? Recently lang po. Recently lang po. Kung inyo pong nabalitaan sa Facebook o sa newspaper o sa radio, hindi ho ba sila ay binomba ng Iran? Ilan ang pinakawalang bomba ng Iran? But when the people of Israel fight back, di ba sumuko yung Iran? O suko na kami. Let's have a peace talk again. Isusuko na namin yung mga nuclear facility po nila. Grabe. Until now, hanggang sa ngayon, napakaliit. If we consider God's faithfulness as people, look at the map, the world map. No, parang tuldok lang sila. But then, until now, the surrounding nations never win against Israel. Why? Because God is God to Israel. And He is our God also. Amen? Hello, marami pong battle na pwede ho nating makaharap. Maraming battle na pwede ho nating, we have to face many battles in our current days, mga kapatid. Iba't iba, family, children, brethren, and relationship. Maraming battle. But if we recognize that God is our God, God of Israel, the same is our God, He will never leave us. We will win the battle. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, yes, ako'y magtatagumpay sa laban. Amen? Amen? Palakpakan natin si Jesus. Bakit laban ang Diyos eh? Kung iningatan po niya yung Israel, no, hindi po niya pinabayaan. No, ganun din ang gagawin niya po sa atin. Spiritually, He will never leave us. Hallelujah. He is the creator of every human being. In verse 3 it says, it is He who made us. This statement reminds us that God blesses Israel as a nation. Pinagpala ng Diyos ang bayang Israel bilang isang bansa. 77 years ago, when they become a nation. Diba? Pinagpala po sila. Sa darating na 8, they will have a prayer rally or prayer gatherings because they also celebrating the 77 years of being a nation. Pinagpala po sila. Hindi ba ako sa Bible, pag binabasa natin, pinagtatabuyan sila, no? Andyan yung Amalekites, Jebusite, andyan yung mga Canaanites na po. Nandun eh. Hanggang sa mga panahon ito, they blessed because of God. Because God blessed them as a nation. Yung pangako ng Diyos kay Abraham, yung magiging anak at apo mo ay magiging kasing dami ng buhangin sa tabing dagat. Grabe, no? Nakikita mo ba yung bituin doon sa langit? Ganyan ang magiging pamilya mo, kadami. Grabe. Can we count the stars in heaven? Hindi po, di ba? Grabe. Kaya napakabuti ng Panginoong Diyos. In Deuteronomy chapter 32 verse 6, sabi po rito, is this the way you repay the Lord? O foolish and unwise people, He is not your Father, your Creator, who made you and formed you. Dito po sa puntong ito, kay Moses, bahagi ito ng kanyang prayer or panalangin. Sinasabi po ni Moses, hindi baga ang Diyos ang inyong Creator? Hindi baga ang Diyos ang lumikha at umubog sa inyo? Sabi po ni Moses dito sa kanyang salita. No? Hallelujah. Grabe. Tinatanong niya, in verse 15 it says,
Jeshurun, grow fat and keep, filled with good food, sabi po rito. He became heavy and sleek. He abandoned the God who made him and rejected the wrath of his Savior. Ipinaliwanag ni Moses, ganito ang yung pong katangian ng Israel. Matigas ang ulo. No, pinakita niya. Kahit ganito yung sitwasyon ng Israel, hindi niya po pinabayaan ang bansang Israel. Marami pong katigasan, di ba? Doon pa lamang po sa Red Sea. Pagkatapos lang tumawid sila sa Red Sea, ang dami. Walang tubig, walang pagkain, nagreklamo. And then, sabi po rito ni Moses, ipinagpalit siya sa mga idols. They changed, replaced the God who created them with idols. But this is God is faithful. Amen? God is faithful. Now, sabi nga niya in Psalms 95 verse 6, come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. His people. Ito po. It is not only the covenant people, but sabi niya rito in verse 3, His people. Tayo ay mga kawan ng Diyos. Tayo ay mga tao ng Diyos. It is not only Israel, but the psalmist says, His people. Grabe no, personal na inaangkin ng Diyos. He did not their people, but His people. Kung papaanong ganon ang pagkilala ng Diyos sa Israel, even the people here in ECC, you are His people. You are God's people. Amen po ba? Mga kapatid, ano man ang sitwasyon, hindi niya tinitingnan yung iyong katayuan sa buhay o yung iyong nakaraan. Ang tinitingnan ng Panginoong Diyos ay yung katauhan mo ngayon sa presensya ng Diyos as a believer. Brethren, amen? We have different characteristics. We have different situations, mga kapatid, or limitation. Ganon din ang bayang Israel. Hindi tinignan ng Diyos yung kanilang kahinaan, yung limitasyon nila. But He looked upon the covenant of Israel to Abraham. Inangkin niya, His people, sabi rito. Hallelujah. In Psalms 149, the Bible says, for the Lord takes delight in His people. He crowns them with humble, with salvation. Nagagalak ang Diyos sa kanyang bayan. Nagagalak ang Diyos sa kanyang mga tao. In the book of Ephesians 2 verse 19, the Bible says, consequently, you are no longer foreigner. Sabi niya, strangers, but, sabi niya rin, fellow citizens with God's people. Hindi na ho tayo mga estranghero. We are not aliens in the presence of God. Why? As the Bible says, it is because of Jesus Christ. Amen? Especially in 1 Peter chapter 2, verse 9, what's the Bible say? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possessions, that you may declare the praise of Him who called you out of darkness into a wonderful light. Kaya dinideklara po ni Peter, no? Inelaborate po niya. No? Kayo ay mga piniling tao ng Diyos. Tayo ay mga pinili ng Diyos. We are a royal priesthood. Sabi nga po dito, mga dakilang saserdote. Mga sabi po rito, no? A holy nation, banal na bansa, no? But sabi rito, a special possessions of God. Alam niyo po yung special possessions ng Diyos? Hello? Meron po ba kayong mga special friend or BFF? Sino ho yung mga BFF? Di ba? O sino ho yung may mga special someone? Pakitaas ang kamay. Yung mga may special someone. Hello? Ha? Di ba? Oo. Yung mga may special someone, mga kapatid, when they presented themselves to their special someone, gumagawa yan ng nagbabalot po yan, di ba?
Minsan, nag-o-order pa yan ng bouquet kung pupunta sila. Tama po ba? Hello? At pag sila ay pupunta doon sa special someone nila, minsan may mga special na regalo yan. So, ganito ang pananaw ng Diyos sa atin. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, you are special people before the Lord. Oh, special. No, we are special. No, special na tao ng Diyos. Merong inihanda ang Diyos. Grabe yung inihanda ng Diyos sa atin. He prepared salvations. Amen? Yung kaligtasan ng Diyos. No, sabi nga po rito, out of darkness, He brought out into light. He brought us into light. Grabe yung sabi ng Panginoong Diyos, wonderful light. Hallelujah. Now, in John chapter 10, verse 27 and 28, napaganda. No? We are not just a people of God, but we are His sheep, mga kapatid, in His pasture. Kayo po yung kawat, inihalin tulad po niya sa mga tupa, bawat mga kawat ng Panginoong Diyos. Sabi po ni Jesus Christ in John 10, my sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them, sabi po ito, eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hands. Sabi niya, walang sino bang pwedeng umagaw sa kanila mula sa aking mga kamay. Sabi ng Panginoong Diyos, double seal. No? Hello? Alam nyo, within our surrounding and society, marami po ang nakakaagaw pansin. Pero kung ikaw ay espesyal na tao ng Panginoong Diyos at mananampalataya, hindi ka maagaw nung nasa ating kapaligiran. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, I will never be snatched. Hindi ka maagaw. No? Hindi ka, alam yung words na snatch? No? Yung words na snatch, di ba yung mga snatcher? Kagakuha. No? Hindi ka kukunin ng diablo sa Panginoong Diyos. Devil will never harm you. Why? Because you are in His hand. Ganun po, nakaganon, nandun ka sa loob. Hawak-hawak po tayo ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Napakabuti ang ating Panginoong Diyos. Pakisabi mo sa katabi mo, God is good. His grace is continue. Yung grasya ng Diyos ay patuloy na ipinadarama po niya sa atin. Our God described here in this passage as a shepherd, as His people and as sheep. At the same time, He pastures Israel. No? Siya yung nakakalaga. Sa loob ng 25 years, mga kapatid, yung ups and down. Yes, we have a shepherd personally, pero ang totoo, God shepherd us. Amen? Amen. Yung mga experience po ninyo ng mga naunang taon. Hallelujah. I still remember when I first met yung inyong missionary, si Narito. When I first met him, anong malaman ko na siya Presbyterian, at kasama po hapdong pa, po, pagkasabi ko, we are saved. So I encourage him to be part of Southern Luzon Presbytery. Noon, Southern Luzon Presbytery pa eh. I encourage him to be part of the Southern Luzon Presbytery. And during that time, I was the moderator. Kamate. No? Sinata ko pa po siya doon sa Bicol. No, yung presbytery na ginanap sa Bicol kasi part pa po natin ng presbytery. Ngayon po, nagsarili na po tayo because we are growing as a presbytery, we separate from Southern Luzon Presbytery, naging Cavite Presbytery. And then, that was experience, mga kapatid. Hindi ko na po banggitin yung mga ano pa, but that was a part of your experiences. Amen? Na ang Diyos ang gumabay. Ang Diyos ang nag-lead. Sometimes, iniisip natin yung hindi mabuting bagay na nangyari sa atin. Wow, parang pausan. No.
Nangyari yun sa atin para tayo patibayin sa ating pananampalataya. Amen? Hello? Sabihin mo sa katabi mo, pinatibay ako ng Panginoong Diyos mula sa aking karanasan. Yes. Imagine if you are part of ECC, 25 years of experience. Hindi ho ganoon kadali yung 25 years of experience. Ano? Marami pong pinagdaanan sa pag-aalaga pa lang ng mga anak no? Sa pagpapalaki ng mga anak, sa pagpapaaral. Ngayon, malalaki na yung mga anak. Hindi ho madali. Yung relational pa po. Minsan, between brothers and sisters, di ba? Hello? Wala naman pong marites. Wala. So, yung mga gano'n, kasi pinagmumulan yun ng mga sigalot from time to time. No? But then, the Lord molded you and shepherded you and strengthened you. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. In Psalms 78, verse 70 to 72, the Bible says, He chose David, his servant, and took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought him to the shepherd of his people, Jacob. Of Israel, his inheritance. No po yung, sabi po rin, kayamanan ng Diyos ang Israel. Sabi niya, He is the inheritance of the Lord. No, sabi rito, and David shepherded them with integrity of heart, with his skillful hands, he led them. Sabi rito, si David, because he became a famous king of Israel at that time. Mention pa rito. But in other words, mga kapatid, it speaks to Jesus in the New Testament. Ito ay nakatuon sa ating Panginoong Kristo sa bagong tipan, mga kapatid. Because sabi rito, in the New Testament, the Lord is also the shepherd of all the saints in this congregation. ECC. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Ang ating presidente po o ang inyong pastor dito, you are God's, pinagpala kayo ng Panginoong Diyos. Amen. Amen? Dahil ang inyong pastor ay presidente ng ating institusyon. Amen po ba? Amen. Dahil po napaka-special ninyo. Napaka-special ninyo. Marahil pwede umimbita sa kanya. No po? Pero pinili niya kung manatili dito sa inyo. Amen po ba? Amen. Okay. So, kaya sabi nga rito, you are special chosen of God. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Within 25 years, Emmanuel Church, although you have a pastor, a shepherd, it is God Himself lead you, guides you, and provided you, protected you, and carry you through ups and downs of your lives. He never gave up on you, and He always shows His love towards you. Amen po ba? Patuloy niya pong ipinapakita ang pagmamahal sa inyo. Yes, you have a good pastor, but brother and sister in the Lord, it is God who truly leads you and protected you. Amen? Amen? Grabe, napakabuti ng Panginoong Diyos. Kaya po, purihin po ang Panginoong Diyos. Marami na pong may pamilya rito, you became a successful family in a simple way. Amen po ba? Nakapagtapos na yung mga anak ninyo, napagdaanan na po ninyo. This is part of His shepherding to all of us. Hallelujah. Yung pong biyaya o yung grasya ng Panginoon at katapatan po niya sa atin. Hindi lamang ito ay panibagong panawagan upang siya po ay purihin. No po? Within another 25 years, sabi ko kanina. But this is also a new calling to all of you, to all of us, to thank the Lord. From verses 4 to 5, it says, Brethren, enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name.
For the Lord is good. His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Grabe. From generations to generations. So, 2 dekada at kalahati na ang iglesia nito. Tama? So, yung sabi nito, generations to generation, century po. So, century po, 100 years. Ito po, kaya-kaya natin. From generation. Ibig sabihin, from the time of David, from the time of Israel, from generations to generations, God's faithfulness is still the same. Amen? Amen po ito. Give thanks to Him. Bless His name. Why do we need to thanks and praise the Lord? No po? The Lord is good. Mabuti ang Panginoong Diyos. Pakibati niyo po ang katabi niyo. Mabuti ang Diyos sa inyo. Yung awit din po kanina natin, the goodness of God. Ito po. Ito po. Ang illustrations of God's continuous goodness to His people. Sa inyo at sa akin, mga kapatid. In John 10:11 says, I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. Ito yung sabi niya. Kaya yung tuloy-tuloy na pasasalamat ay dapat po natin ibigay sa Panginoong Diyos. Bakit? Siya ay mabuti. Amen? Siya ay mabuti. Sa kabataan, sa kababaihan, at sa katatayan. Ang Diyos ay mabuti. Amen? Hindi ho natin matatawaran ang kabutihan ng Diyos. God is also faithful. Imagine, from Bicol to Cavite. Galing sa Cavite, from Cavite to Bicol. No? I've been to Bicol before. Pagkatapos dito sa Cavite. God never leave me. God is good. Amen? Ilang bagyo ang aming pinagdaanan. No? Ilang mga pagsubok ang aming napagdaan. Alam niyo naman yung Bicol, di ba? Sino ho ang Bicolano rito? Pakitaas ng kamay. Wala. Saan sa Bicol? Albay? Ay, Camarines Norte. Dito lang sa Bungad. No po, sa Labo. Okay, sa Panganiban. No po. I've been to Bicol. Wala ibang Bicolano rito. Camarines Sur. Grabe, lately lang. Last year, ilang bagyo pa. We experienced that. But still I say, God is good to me. God is good to me. Amen? Personally. Grabe. And I would like to thank the Lord also. Bakit? Imagine, pastor, sabi nila, ang pastor mahirap daw. Ang pastor mahirap makapagpatapos ng mga anak. Kasi ayaw na magpastor yung iba eh. Hello? Ayaw magpastor ng iba kasi ang pastor, walang honorarium yata. Pastor, no? Konting honorarium. Hello? Ayaw magpastor. Pero mga kapatid, as I said, God is good. Bakit? Tapos na mga anak ko. Awa ng Diyos. Amen po ba? Purihan Diyos, palapakan po natin siya. Ang huling pinag-aral po namin, ito, yung aking kamukhang anak. So, namukha ko, di ba? Hallelujah! Oh, you praise the Lord. Ate, oh. Hallelujah. Grace is goodness of God. Grabe. Mabuti po siya. His loving kindness. Yung pong pagmamahal ng Panginoong Diyos na patuloy niya ipinadarama not only in Israel, not only to David, but to all of you. His loving kindness is still the same. And Isra verse 11 chapter 3, they sang praising and give thanks to the Lord, saying, for He is good, for His loving kindness is upon Israel forever. And all the people shouted with great shout when they praised the Lord, because the foundations of the house of the Lord was laid. They mention here, for His loving kindness is upon Israel. Yung kanyang pagmamahal ay patuloy niya ipinadarama sa bayan ng Israel. Yung pagmamahal ng Diyos ay patuloy niyang ipinadarama sa iglesia ng PCC. Amen po ba? Hindi ko matatawaran yung pagmamahal ng Panginoong Diyos.
His loving kindness, truthful, napakabuti ng Panginoong Diyos. In Psalms 106, verse 1 says, praise the Lord, or give thanks to the Lord, for He is good, for His loving kindness is everlasting. The word everlasting, ibig sabihin tuloy-tuloy, hindi napuputol. Pag sabi mo, ang pagmamahal ng Diyos sa akin, hindi napuputol. Amen. Lakas-lakasan po natin, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi napuputol para sa akin. Amen. Regardless of what you are and who you are, mga kapatid, bilang mananampalataya, ang tinitingnan ng Diyos ngayon, kung ano ang kaugnayan mo sa ating Panginoong Kristo. If you are a believer of God, His loving kindness is eternal. Amen po ba? Grabe. Ngayon ay nararanasan na po natin yung eternal love ng Panginoong Diyos eh. How much more pag tayo po ay lumipat na at sumakabilang buhay. We will also enjoy the presence of God in His eternal place in heaven. Amen po ba? Amen? Amen. O sino na gustong mauna? Hallelujah! Hallelujah! Grabe! Napakabuti ng Panginoong Diyos. Grabe! His faithfulness, the Bible says, why we need give thanks to the Lord as He said continuously. Dahil doon sa grasya niya. Bakit sabi ng Panginoon, yung katapatan niya ay nananatili? It is because of God's faithfulness. Continues through all generation. From the book of Deuteronomy 32 verse 4, the wrath, His word is perfect, for all His ways are just. A God of faithfulness and without injustice. Righteous and upright He is. Ang wrath po dito na sinasabi po ni Moses, he is looking forward to the New Testament. He is looking forward to Jesus Christ, mga kapatid. Jesus Christ's faithfulness to all of us is continuously. Amen? Totoo po, ipinakita na ng Panginoong Diyos yung katapatan niya sa atin. No? When He died on the cross for you and for me, that is a continuous faithfulness sa atin at sa inyo. Grabe ang Panginoong Diyos. Hindi ho patatawaran ang kanyang katapatan. In the book of Deuteronomy chapter 7 verse 9 it says, now, know therefore that the God who keeps His covenant and His loving kindness to 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. 1,000 generation. Ito po, sabi dito, He always keep His covenant, His faithfulness, and His loving kindness. Grabe, throughout generation. 1,000 generation, umabot pa kaya tayo dito? Siguro wala na po tayo, no? Wala na po tayo pag sinabi kay 1,000 generation. Pag sabi mo sa katabi mo, wala ka na dyan. Wala ka na dyan. Okay, di ba? Wala na. So, even our young people today, when it comes to 1,000 generation, bibilangin po natin ang generasyon ito, pero tapat pa rin ang Diyos. Amen? Amen. Lilipas po ang panahon, lilipas po ang ating buhay, pero mananatiling tapat ang Diyos sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. And the best thing here, the Bible says in 2 Timothy, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Amen? If we are faithless, He remains faithful. Hallelujah. Tanungin po ang sarili mo. Pagkulay-kulayin mo ngayon. Am I faithful? Or faithless? Of course. No. Gaano ho tayo katapat sa harap ng Diyos? But Apostle Paul says in Timothy, if we are faithless, God remains faithful. Because He will never deny Himself. Yun ang kanyang katauhan. Amen. Ilang beses kang madapa,
Ilang beses kang matalikod, kapatid, ay, matalisod pala. Hindi pala, pinagsama ko yung tumalikod sa kayong natalisod para shortcut na po. No? Ilang beses kang nadapa, natalisod, o nag-back out. God is always looking for you. He always looking for you. Sabi niya, anak, bumalik ka. Anak, halika rito. He is faithful to you. Sa mga kabataan, God is faithful to you. You are blessed because you are part of this congregation from among young people. Because in these congregations, God will mold you spiritually, emotionally, and character. Amen? Walang ibang pwedeng humubog na institusyon sa mga kabataan natin ngayon, kundi ang iglesia o ang church na kung saan kinabibilangan po natin. You have to enjoy. You have to serve God faithfully here. Kung saan sa music ministry, you have to enjoy because God is faithful to you. Ang bataan. Sa labas, hindi ka uhubugin. Ngayon sa eskwelahan, hindi ka uhubugin na, pababayaan ka lang. No? Of course, meron kang tinatawag na teacher, in charge sa'yo. Pero, hindi ho yung magtsatsaga para i-molde ka. Ang simbahan ho ang magtsatsaga para i-molde ang ating mga kabataan. Amen po ba? Dahil dito, maraming tinawag din ng Panginoong Diyos. Even women from this congregation, they are able to mold our young people. Amen? Mula sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Palakpakan po natin si Jesus. Mga minamahal sa ACC, mga kapatid, meron po kayong alam kong individual na pinagdaanan from the past. But God is still calling you to be faithful because His grace is everlasting. Totoo po yun. Hindi ko tayo mabayaan. Ang panibagong panawagan ng Panginoong Diyos ay yung ating continuous na pagpupuri sa Kanya. Ang panibagong panawagan ng ating Panginoong Diyos ay yung panibagong mga kapatid, paglilingkod natin at pagbibigay pasasalamat sa Kanya dahil siya po ay mabuti. Sapat ang kabutihan ng Diyos para sa isa't isa. Pakisabi mo sa katabi mo, sapat ang katapakan ng Diyos at grasya ng Diyos para sa iyo. Dahil palakpakan po natin sa Diyos. Again, mga minamahal, in behalf of our congregation of Bagong Bayan Presbyterian Church, and in behalf of our JPCP denomination, binabati ko po kayo ng taos sa aking puso sa inyong pagdiriwang. Nawa, sabi ko nga kanina, may panibagong 20 taong pagdiriwang pa, 25 taong pagdiriwang pa ang maranasan ng iglesia ito. Mga apo na po natin marahil. Amen? Hallelujah! Sabihin po niyo sa isa't isa, Happy 25th Anniversary! Happy 25th Anniversary! Umarap naman kayo sa kanya. Happy 25th Anniversary! Yan! Yung kagalagan po natin. Amen? Hallelujah! Purihin po ang Panginoong Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At agad po na kayo po ay gamitin po ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang sa iglesia ito, kundi maging sa ating pong General Assembly. Kapatid, hallelujah. Tayo po ay manalangin.